Okay. Hello, my dear. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. How do you do? Ano daw? Kakanta sana ako, yung kanta ng pambata. Yung hello, hello, hello. Hello, how do you do? I'm glad to be with you. Mali na naman ang aking lyrics, okay? So, hello, my dear! Another day! Another collective reading na naman tayo! Another collective reading. Pero sigurado ako dalawa yung collective reading natin for tomorrow kasi bukas ko po itong ma-upload kasi meron pa akong isang tinabi na collective reading na hindi ko pa na-upload hanggang ngayon. So, sigurado akong dalawang collective reading natin para bukas. Anyway, mga my dear, nakahanap na ako ng paraan kung paano natin ma-read ito. Itong barahan na to ay napakatagal na sa akin. Okay, this is Super Attractor, okay, na card. Hindi ko talaga yan siya hindi talaga kami close. Okay, hindi talaga kami close ng card na yan. But sabi ko, teka, kailangan nating gawan ng paraan para ma-involve tong card na to sa ating reading. So, my dear, maybe, baka, this message is for you para sa araw na ito, my dear, okay? Or kung kailan mo man to, my dear, napapanood, okay? So, sabi ng ating jumping card over here, so ang ginawa ko, kumuha na ako ng jumping card, tapos ni-research ko siya, nandaya na ako, my dear, kasi nga, ay, nako, basta. Okay? So, sabi dito, when I surrender my will to the care of Spirit and universe, I tune my energy with an every present stream of well-being. Okay? So, itong card na to, sinasabi lang na parang isurrender mo yung iyong kagustuhan, lahat ng iyong mga kagustuhan, sa care ng Spirit and Universe. Okay? Ibig sabihin, parang sinasabi mo dito, my dear, na ito po yung gusto ko, bahala na po kayo. Okay? Parang walang masyadong worry. Okay? Tapos, dahil pag ginawa mo daw yon, you tune or tinutune mo ang energy mo with an every present stream of well-being. Ibig sabihin, kusa kang makakaramdam ng happiness, joy, kasi ang well-being is more on kapayapaan, happiness, joy, good health. Diyan mo rin nakukuha yung well-being na yan, good health. And alam naman natin, my dear, yun ang pinaka-importante sa lahat. Importante na masaya tayo, healthy tayo, at nasa tamang alignment tayo sa ating buhay. So, probably, baka need mo tong message na to for today. Okay, once again, babasahin natin. When I surrender my will to the care of the Spirit and Universe, ibig sabihin, sinurrender mo siya, I tune my energy. Ibig sabihin yung energy. Madalas nyo naririnig yan sa akin, my dear. Energy, energy, energy. Because I do believe in energy. Lahat dito sa mundo na to is composed of energy. Okay? Para sa akin, iba-iba tayo ng paniniwala. Energy with an ever-present stream of well-being. Okay? So, ibig sabihin parang natural ka magiging masaya. Kasi, kumbaga, sinabi mo na kung ano yung gusto mo at pinapaubaya mo na lang sa Spirit and Universe na ibigay sa iyo kung ano yung bagay na yon. Okay? So, mahalaga pa rin talaga yung well-being, which is yung happiness, and then yung ating care. Well-being, yung happiness, health, and basta present of mind. Yun yung na-research ko. Pwede mo siyang i-research, my dear. Okay? So, anyway, hindi ko ba alam kung anong pumasok din sa utak ko. Pinagsama-sama ko to, ito, at saka ito. Hindi naman yan sila magkaka-related. Hindi yan sila magkaano-ano. Okay? So anyway, let's go tayo, my dear, with your reading. Tingnan natin kung kaninong energy ang masasagap natin today. Let me see, my dear. Let me see what is going on. Nag-iisipan ko pa kung isasama ko pa rin ba sa mga reading to or tatanggalin ko na ba sa reading yan. Baka talaga hindi talaga kami close. Anyway, tingnan natin, my dear. My dear, kaninong energy. Alam mo, I really love doing collective reading, my dear. Kasi meron siya mga spiritual message na, alam mo yun, talagang
minsan nauungkat yung kamalayan ko, yung mga laman-laman ko, my dear. I hope that you can forgive me one day. Okay? This is more my dear, an energy of forgiveness, no? Sa ngayon, hindi ko pa alam, my dear, kung ikaw ba tong nangihingi ng forgiveness or somebody is asking forgiveness sa'yo. Okay? Kapit ka lang dyan, my dear. Okay? Kapit ka lang. Hindi to. Okay? Kapit ka lang dyan kasi mahirap mag-conclude kung ikaw ba tong nanghihingi ng patawad or somebody out there is nanghihingi ng tawad sa'yo, my dear. Tingnan natin. Let me see. Okay? Love me. I think, my dear, ano to? Parang tao na parang gustong bumalik sa'yo. Yun ang nakukuha ko dito na energy, my dear. Parang gusto niyang bumalik. Parang gusto niyang humingi ng tawad. And I think siguro sa mga panahon na to, parang naguguluhan ka. Parang ganon. Okay? Hindi ko siya nakukuha na as in energy mo, my dear. I can feel na energy ng somebody na posibleng energy mo rin, gusto mong bumalik sa isang tao, parang ganon. Kasi yung energy niya, yung nire-release na energy niya dito, my dear, is parang, I hope na mapatawad mo ko one of this day. Parang ganon. Tapos, mahalin mo ko ulit. Parang ganon yung sinasabi ng card na to na, please, mahalin mo ko ulit. Bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Parang ganon yung sinasabi ng card dito, my dear. Kaso, dito kasi sa card na to, parang nakukuha ko na kung sino man to, posibleng nagkokos to ng nasisira yung well-being mo. Okay? Posibleng nagiging, alam mo, hindi ka na happy sa kanya or toxic na energy yung nadadala niya sa'yo. Pero so far, my dear, ang nakukuha ko dito na energy is energy ng isang tao na parang gustong bumalik. Okay? So, nandoon na tayo. Parang mahalin mo ko ulit. Give me second chance. Parang ganon. Okay? So, tingnan natin, my dear, kung kaninong energy to. Okay? Tingnan natin, my dear. 8 cards tayo in total. Tingnan natin. My dear. Titingnan natin kung dapat ka nga bang patawarin. Titingnan natin kung ano yung kinaiinis. Bakit nagkaganito yung scenario. Tingnan natin. 8 cards. Bakit ganon ang nangyari? Let me see, my dear. Okay. So, energy ng Justice, energy ni Libra. Posibleng Libra ka na nanonood. Okay, tingnan natin na meron na siyang kasamang isang card. Okay, tingnan natin. The Queen of Pentacles. Energy ng Taurus, Virgo, and Capricorn. Teka, let me see. I think, my dear, walang give and take na nangyayari sa relasyon na to. Okay? I think lumaki masyado ang ulo nitong kung sino man tong tao na parang nagmamakaawa na mahalin mo siya ulit, na patawarin mo siya ulit. Actually, parang hindi naman niya sinasabi na, uy, mahalin mo ko. Parang dinadaan niya, my dear, sa, uy, patawarin mo ko, hindi na ako uulit, hindi ko na to gagawin. Parang gano'n na nakukuha ko, my dear. Ang problema, air sign, okay, air sign or earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, at saka Libra, parang napapagod ka na sa taong to. Okay? Ikaw to. Okay? Napapagod ka na sa taong to. Yun ang nakukuha ko. Papagod ka na sa kanya. Parang, kasi si Queen of Pentacles is more on, ano to taga-troubleshoot yan. Nagka-crush yung phone. Nag-go-overheat siya, mga my dear. Okay? So, nasa na ba ako kanina? Kay Queen of Pentacles yata ako minto kanina. I'm really, really sorry, mga my dear. Nagka-crush yung phone, nag-overheat siya. So, sana okay, let's just continue kung saan tayo aabutin. Hindi ko alam kung ilang edit tong gagawin ko. Kasi nagka-crush yung phone. Okay, so, ang eksena dito, my dear, is, I think, napapagod na siya kung ikaw tong nanghihingi ng tawad, if you are watching this, I think napapagod siya sa'yo. Kasi, parang walang give and take na nangyayari sa inyong dalawa. Okay?
So, kung ikaw naman, my dear, yung somebody na parang merong gustong bumalik sa'yo, I think yun yung reason kung bakit ayaw mo na siyang pabalikin, my dear. Kasi, parang nakakapagod siyang mahalin. Okay, yun ang nakukuha ko, my dear. Nakakapagod siyang mahalin. And at the same time, napaka-toxic nitong taong to. Okay, very, very toxic yung energy nitong taong to. Okay? So, let me see. Wala, nagka-crush yung phone. I'm really, really sorry. Nag-overheat yung phone. Tapos, nag-shutdown. Okay? So, we have here the Two of Pentacles. I think walang tulungan. Merong isa na parang siya lang yung naggusto. Malamang dalawa ng air sign dito, Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay? So, malamang madalas kang, baka nga si Libra ang may problema dito eh. Pero, bahala ka na mag-analyze, depends on your situation. Okay? Pero, nakukuha ko dito na ikaw yung, parang ang problema kasi is more on pera. Parang more on money, my dear, yung problema dito na nakukuha ko. Okay? Okay, the Chariot. Sa paglabas ng Chariot, parang ang hirap maglakbay na merong mabigat na nakasabit sa'yo. Yun ang nakukuha ko. So, kung sino ka man na nangihingi ng forgiveness na energy, my dear, I think kailangan mo munang ayusin ang sarili mo. Okay? Kasi marami kang mga tao na na parang nahihirapan sa'yo. Okay? So, meron ka namang good side, hindi ka naman masamang tao, pero parang I think you are not ready na pumasok sa isang relationship. I think pumasok ka sa isang relationship para matakasan kung ano. Meron ako nakukuha, my dear, na parang meron siyang gustong takasan. Yun ang nakukuha ko, my dear. Okay? Siguro baka ayaw magtrabaho or baka tamad na klase ng tao or something, pero pabigat siya. Okay? Nandito na si energy ng Cancer. Okay? Pero very highlighted yung Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay? Baka Taurus, Virgo, and Capricorn. Tapos, ang kadil is Cancer or kaya Libra. Okay? Yun ang nakukuha ko dito. So, yun yung mga zodiac sign. Pero more on money to. More on pera ang nakukuha ko dito. We have here the King of Cups. Hinihintay. Waiting na energy. Anong hinihintay? Naghihintay. Teka lang ha. I think wag mo nang pabalikin. Kasi parang pakiramdam ko naghihintay siya kung papabalikin mo pa ba siya sa buhay niya. Ay, kung papabalikin mo pa ba siya sa buhay mo. Okay? So, kung ikaw nakikinig ka ngayon, I think maraming kailangan ayusin tong tao na to sa buhay niya. And alam ko gusto mong tulungan tong tao na to para mapabuti siya at alam mo gumanda ang buhay niya. Pero ang problema, my dear, meron kasing mga bagay na siya lang mismo talagang makakaayos. Alam mo yon. And dapat emotionally, mentally, physically, ready talaga siya na pumasok sa relationship. Kasi ang relationship is hindi lang naman yan yung pagulong-gulong sa talahiban, yung kiss, yung hug, hindi lang naman yan puro sweet. 'Di ba? May mga pait din sa loob ng relationship. And I can feel na parang hindi talaga siya ready na bumalik. Alam mo, gusto lang niya bumalik sa'yo, my dear, kung ikaw yung babalikan. And kung ikaw yung nakikinig, bahala ka na mag-adapt, ha? Kasi ang nakukuha ko dito is gusto mo lang bumalik or gusto niya lang bumalik kasi parang nagkakaroon siya ng problema sa usapin ng pera. Okay? Yung pinaka gusto niyang mangyari from the very first place, eto yon. Eto talaga yon. Kaya siya pumasok sa buhay mo, kaya kayo nagkaroon ng away and something like that. Kaya siya nagkakaroon ng attitude, kaya siya nagkakaganyan and everything is because parang may problema talaga sa pera. Okay? Tingnan natin, clarification natin. Clarification.
We have here the energy of the Tower. Ayan o. Umaasa pa naman siya talaga, my dear. Kaso ang problema, mahirap pabalikin tong tao na to sa buhay mo. Kasi walang pagbabago. May Tower na eh. Aasa lang sa isa pera to, my dear. Peperahan ka lang nito. Okay? Gusto niyang bumalik sa'yo kasi posibleng nakakaranas siya ng problema ngayon sa usapin ng pera. Okay? Yun na malinaw na sinasabi dito ng baraha. And once again, if you are listening, Taurus, Virgo, and Capricorn, also Cancer, and Libra, okay? Depende sa sitwasyon to. Yun kasi nakukuha ko mga zodiac sign dito. Pero lamang kasi si Taurus eh. Ay, Taurus, Virgo, and Capricorn, Earth sign, lamang na lamang. Okay? Nakikita ko dito na parang hindi naman siguro to Earth sign tong gustong bumalik. Pakiramdam ko, Earth sign, ikaw yung gustong balikan. Okay? Earth sign, gusto kang balikan. Okay? Ang problema, my dear, kaya kanya babalikan kasi siguro maalaga ka, mapagmahal ka, binibaby mo siya or ini-spoil mo siya. I think yun yung dahilan kung bakit gusto niyang bumalik sa'yo, my dear. Okay? Gusto niya, makasarili tong tao na to. Gusto niya mahalin mo lang siya ng mahalin. Posibleng may pagkasiloso or may pagkasilosa din itong tao na to. Hindi ko gusto yung aura ng ugali niya. Okay? Hindi ko talaga gusto. Okay? Ang dami. We have here, confident talaga siya, my dear, na babalikan mo siya, oh. Bonus card natin is the 10 of Swords, the 6 of Swords, and the Judgment. My dear, wala na to. Over na to. So, gusto niyang bumalik sa'yo, my dear. Gusto niya, batawarin mo daw siya, bigyan mo siya ng second chance, mahalin mo daw siya ulit, my dear. Pero may agenda tong tao na to. May agenda tong tao na to. More on money ang nakukuha ko, my dear. More on pera to ang nakukuha ko. Kaya kami minahal ng tao na to nang dahil sa pera lang. Yun ang nakukuha ko, my dear. Makikipag-ayos siya sa'yo, makikipagbati siya sa'yo, pero hindi talaga nasa puso niya yung relasyon. Babalik siya sa'yo siguro dahil kailangan niya ng katuwang sa buhay. Babalik siya sa'yo kasi baka, alam mo yun, masyado mo siya nabibaby or baka masyado mo siya nai-spoil, my dear, yun ang nakukuha ko over here. Pero hindi, my dear, may 10 of Swords. Okay? Once na makalaya ka dito sa tao na to, just in case, my dear, pwede kasi ganito ang mangyayari, my dear. Makakagawa tong kasalanan na to, makakagawa tong tao na to ng kasalanan sa loob ng 6 to 10 days from now. Pwede. Okay? Pwede. Pwede itong somebody na ex mo na wala na sa buhay mo, or posible, my dear, na expected mo kung hindi pa man ito nangyayari, posibleng 6 to 10 days from now na pinapanood mo to, itong tao na to ay makakagawa ng kasalanan sa'yo, hihingi ng tawad sa'yo, mahalin mo siya and everything, pero walang magbabago sa kanya. Okay? Naintindihan yung reading. Naintindihan yung reading. Okay? Naintindihan yung reading. Ulitin ko. Posible itong somebody, ex mo from the past na gustong bumalik, okay? Gusto na mahalin ka, pero hindi talaga yun yung pinaka-highlight dito, my dear. Gusto niyang bumalik, my dear, nang dahil kailangan ka niya. Okay? Hindi ka niya mahal, kailangan ka niya. And at the same time, my dear, posibleng karelasyon mo rin ito ngayon, my dear, okay? Na you just need to count 6 to 10 days from now na pinapanood mo to, my dear. Makakagawa siya ng kasalanan sa'yo na may kinalaman sa usapin ng pera. Manghingi ng tawad sa iyo to, my dear, pero walang magbabago sa tao na to. Bahala ka na mag-decide, okay? Pero it's over na talaga between the two of you. Bottom deck of the card is the energy of the success. Ayan. Hirap na hirap ka maging successful, my dear, nang dahil sa kanya. Trabaho ka ng trabaho. You have here the 3 of Cups. Good provider ka, my dear, sa energy. 3 of Pentacles, the 7 of Cups. You are a very, very good provider. Ang daming blessing na parating sa iyo, my dear. Alam niya siguro kasi, my dear, magaling ka gumawa ng pera. Ayun. Okay, may success ka, my dear, oh. Kaso, blockage mo tong tao na to. Hindi mo siya maalis-alis, my dear, sa isip mo. Okay? So, once again, yun yung reading natin, collective reading natin, my dear. Somebody gustong bumalik sa'yo, gustong manghingi ng forgiveness, gusto niya mahalin mo siya. Ang sama ng ugali nitong tao na to. Sorry ha.
Ang sama talaga ng ugali niya, hindi ko talaga gusto. Masama yung ugali niya, makasarilit siya, sarili niya lang iniisip niya, and so on and so forth. Ang sama talaga ng ugali niya. Wala tayong devil card, pero nararamdaman ko sobrang sama talaga ng ugali niya. Alam mo, lahat ng hirap mo at sakripisyo mo, wala siyang pakialam dun sa mga hirap at sakripisyo mo. Basta ibigay mo lang talaga lahat ng gusto niya. Okay, yun lang ang nakukuha ko dito, my dear. Nakaka-stress tong reading na to, my dear. Okay? So, kailangan ko na mag-exit, mga my dear. I need to go. Bye-bye na, my dear. This is your collective reading. Sana nakatulong sa'yo, my dear, tong reading na ito. At kung nagustuhan mo tong reading na to, don't forget to subscribe. Pakiclick, my dear, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. Free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear! Bye-bye!